King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 1576. Ang sakam na pas ang magnanakaw. Ang South Cloud City ay ang pinakamaunlad na lungsod para sa 10-10 milyong li. Ang lungsod ay napakalawak at may mga gusali sa lahat ng uri ng mga estilo. Sila ay natatakpan ng hindi mabilang na mga perlas at hiyas na kumikinang sa nakasisilaw na liwanag. Brother Fang, kung may gusto ka, sabihin mo lang sa nakababatang kapatid mo. Ang masayang boses ni Zhao Yun ay nanggaling sa gilid. Ang mga maliliit na kapatid na ito ay nakarating na sa Violet Chi Realm ng 3 Chi Realm, at ang pinaka-talented, si Zhao Hai, ay nakaabot pa sa unang antas ng Star Origin Realm. Samantala, naramdaman nila na si Zhao Fang ay nasa Blue Chi Realm lamang ng 3 Chi Realm. Gayunpaman, ang grupo ay ganap pa ring sumusunod kay Zhao Fang. Masasabi lamang ng isa na si Zhao Fang ay isang mahusay na gabay. Sa South Cloud City, walang sino man ang hindi nakakaalam ng pangalan ni Zhao Fang. Maraming tagabantay ng tindahan ang agad na namutla nang makita si Zhao Fang at ang kanyang posse. Hindi pa sila masyadong nakipag-ugnayan kay Zhao Fang, ngunit alam nilang lahat ang kanyang karumal-dumal na mga gawa. Sa mga tagalabas, ang mga young master na ito ay siguradong hedonistic na walang kabuluhan, at ang mas ikinatakot nila ay ang anak ng City Lord ay mahilig umanong gapyusan ang mga nang-aasar sa kanila at maghubad ng kanilang mga damit. Ipinikit ni Zhao Fang ang kanyang mga mata. Sa loob ng kanyang kaluluwa, ang kanyang dream origin ay patuloy na nanginginig. Ang panginginig na ito ay isang reaksyon sa kanyang dream mark. Pagdating sa Alakshana World, si Zhao Fang ay nag-iwan ng dream mark sa mga kaluluwa ni Liu Qingxen, Zhou Yufei, at ang munting pas ang magnanakaw. Mukhang nasa South Cloud City. Tuwang-tuwa, nagpatuloy si Zhao Fang pasulong. Sa tugon mula sa kanyang dream origin, matutunton ni Zhao Fang ang eksaktong lokasyon ng dream mark. Sa paglingon niya dito at doon ay tumindi ang reaksyon ng dream mark. Nang dumaan si Zhao Fang sa isang eleganteng itinayong restaurant, huminto siya. Isang nakaasol na matanda na nawalan ng braso ang kumakain at umiinom sa isang mesa sa tabi ng bintana. Sa tapat ng matanda ay isang maliit na kulay pilak na itim na pusa na may nagniningning na malahiyas na mga mata. Munting pas ang magnanakaw. Ang isang sulyap ay sapat na para masigurado ni Zhao Fang na ito ang munting pas ang magnanakaw. Meow meow. Tumalon-talon ang maliit na pas ang magnanakaw sa mesa at paminsan-minsan ay ngumingiti ang matanda. Mukhang natuwa siya sa mga galaw ng pusa. May master na ba ito? Napaisip si Zhao Fang sa kanyang sarili. Ngunit ito ay hindi mahalaga. Kapag may gusto siya, makukuha niya. Nang papasok na si Zhao Fang sa restaurant, tumalon ang pusa sa bintana at tumakas. Magnanakaw na pusa. Ang maliit na pas ang magnanakaw ay tumatakas sa direksyon ni Zhao Fang, kaya kumilos siya para pigilan ito. Nakita ng iba pang mga kabataan si Zhao Fang na gumagalaw para pigilan ang pusa at agad na kumilos para palibutan ito. Meow. Ang maliit na pas ang magnanakaw ay nagtaas ng ulo, iwinagayway ang mga kuko, at ngiyaw. Naglagay ito ng cute at inosenteng tingin na nagpababa ng bantay sa ibang mga kabataan. Ilang sandali pa, nakahanap ng puwang ang maliit na pas ang magnanakaw at tumakas. Gayunpaman, napagtanto ng maliit na pas ang magnanakaw na, nang malapit na itong makatakas sa pagkubkob, isang tao ang hamarang, si Zhao Fang. Napangiti si Zhao Fang habang nakatitig sa maliit na pas ang magnanakaw. Sa ilang kadahilanan, ang maliit na pas ang magnanakaw ay nakaramdam ng hindi maipaliwanag na pakiramdam ng pagiging pamilyar, at takot din, mula sa nakatitig na kabataang ito. Meow meow. Ang munting pas ang magnanakaw ay biglang umiling at kinakabahang sinubukang tumakas. Sa sandaling ito, isang malakas na enerhiya ang sumabog mula sa restaurant. Ang matanda na may isang braso lamang ay lumipad palabas sa isang Asher Flash. Gagong pusa. Galit na pinandilatan ng matanda ang kalapit na pusa. Sa sandaling ito, naunawaan ni Zhao Fang na ang lalaking ito ay hindi ang Panginoon ng munting pas ang magnanakaw, at naiintindihan din niya kung bakit nagmamadaling tumakas ang munting pas ang magnanakaw. Ang mga kabataan ng Zhao Clan sa tabi ni Zhao Fang ay nanginginig. Ang elder na ito ay nagtataglay ng isang kakilakilabot na enerhiya,
at kahit na sinadyang pigilan ito ng elder, ginawa pa rin itong nag-freeze ang kanilang dugo. Agad na sumugod ang matanda sa gilid ng maliit na pasang magnanakaw, isang hindi nakikitang enerhiya ang bumabalot sa maliit na pasang magnanakaw at naging dahilan upang hindi ito makagalaw. Gagong pasang magnanakaw, talagang naglakas loob kang magnakaw ng mga gamit ng matandang ito. Putulin ng matandang ito ang tiyan mo. Malamig at mabagsik ang mukha ng matanda na nakasuot ng kulay asol, at ang layunin ng pagpatay na ipinakita niya ay ikinaalarma ng maraming tao sa lugar. Miyaw-miyaw. Ang mga mata ng maliit na magnanakaw na pusa ay nakadilat habang naglalagay ito ng nakakaawang ekspresyon. Ngunit ang matanda ay malinaw na hindi isang mabait na tao, at ang ekspresyon sa kanyang mukha ay hindi nagbago. Swish! Ang matanda ay gumawa ng isang green jade sword, 3 talampakan at 2 pulgada ang haba habang kumikinang sa malamig na liwanag. Naramdaman ng munting pas ang magnanakaw ang layuning pumatay ng matanda at tumindig ang mga balahibo nito. Alam nitong nasaktan nito ang isang tao na hindi nito kayang bayaran. Miyaw-miyaw. Pinandilatan ng maliit na pas ang magnanakaw si Zhao Fang at tumango. Kung hindi dahil sa panghihimasok na galaw ni Zhao Fang, madali itong nakatakas, at napakalaki ng South Cloud City na hinding-hindi ito mahahanap ng elder. Good sir, mangyaring tumigil. Ito ang pusa ko, biglang deklara ni Zhao Fang. Natigilan ang maliit na pas ang magnanakaw, at pagkatapos ay nagpapasalamat ito. Si Zhao Fang ay hindi makapagsalita sa loob. Ang pasang ito ay nagpalit ng mga ekspresyon ng napakabilis, at kahit na ito ay muling nagkatawang tao, ang pagiging mapang-akit nito ay hindi nagbago. Sa katunayan, ito ay naging mas matapang. At ano ang mahalaga kung ito ay sa iyo? Sinulyapan ng elder si Zhao Fang at dismayadong dumura. Ito ay walang iba kundi isang bata. Tulad ng sinabi nila, ang mga bagong silang na guya ay hindi natatakot sa mga tigre. Gusto talaga ng batang ito na iligtas ang isang pusa mula sa kanyang espada. Ngayon ito ay magiging masaya. Ang anak ng Panginoon ng lungsod ay nagustuhan ang pasang ito. Ang nakaasol na elder na ito ay may malalim na paglilinang, at mukhang hindi siya madaling pakitunguhan. At kilala ko ang pasang ito. Dumating ito dito noong nakaraang taon. Talaga bang alaga ito ng second young master? Nagsimulang magtsismisan ang mga tao sa paligid. Mula sa lakas at layunin ng pagpatay na ipinalabas ng elder na ito, tiyak na siya ay isang powerhouse. Ngunit ang katayuan ni Zhao Fang ay pambihira din. Ang nakaasol na matanda ay nakikinig sa daldalan ng karamihan at naunawaan ang katayuan ni Zhao Fang. Sa pagiging normal, baka sumuko na siya. Pagkatapos ng lahat, ang Zhao clan ng South Cloud City ang pinakamalakas na clan sa lugar, at ang ama ni Zhao Fang, si Zhao Tianlong, ay isang peak Imperishable Realm expert. Ang pinakamataas na eksperto sa Imperishable Realm ay isang Mystic Light Realm Sacred King ng Fan Universe. Ngunit ang magnanakaw na pusa na ito ay nakalunok ng isang napakahalagang bagay ng matanda, kaya hindi niya maaaring pabayaan ang bagay na iyon. Akin ito, kaya bawal kang saktan ang isang buhok sa ulo nito. Dahan-daang lumapit si Zhao Fang habang mahinahon niyang idineklara. Brother Fang. Si Zhao Yun, Zhao Hai, at ang iba pa ay tumawag. Masasabi nila sa isang sulyap na ang elder na ito ay hindi isang taong dapat guluhin. Bagamat ito ang teritoryo ng Zhao clan, ang pasang ito ay malinaw na hindi alagang hayop ni Zhao Fang, at si Zhao Fang ay may napakaliit na lugar upang panindigan. Ang mga mata ng elder ay kumikinang sa gulat habang nakatitig kay Zhao Fang. Ang batang ito. Biglang naramdaman ng matanda na parang hindi niya makita ang batang ito ng mahinang paglilinang. Ngunit hindi siya maaaring sumuko na tulad ng isang bata, at hindi niya maaaring pabayaan ang pasang ito. Pinapayuhan ko si Young Master na huwag isali ang iyong sarili sa usaping ito. Kung gusto mo ng pusa, bibigyan ka ng matandang ito ng marami. Malamig na sabi ng nakaasol na matanda. Sa mga salitang ito, hindi lang siya umatras, nangako rin siyang gagantimpalaan si Zhao Fang. Kasabay nito, inilabas ng matanda ang kanyang lakas, umaasang takutin ang batang ito. Isang mapang-api at matalim na enerhiya ang lumabas sa kanyang katawan. Ang karamihan, na nakakaramdam ng masakit na pagsaksak sa kanilang balat, ay napilitang umatras.
Ang lalaking ito ay hindi bababa sa pinakamataas na Star Origin Realm, at isa rin siyang dalubhasa sa Sword Dao. May tumawag sa alarma. Patuloy na umusad si Zhao Fang, hindi nababagabag ang kanyang ekspresyon. Mukhang hindi sapat ang kaunting enerhiya na ito para takutin ang anak ng Panginoong lungsod na ito. Ang mga mata ng matanda ay kumislap nang nagsimula siyang maglabas ng mas malakas na enerhiya. Paunang antas ng Divine Transformation. Ito ang katumbas ng Void God Realm King ng Fan Universe. Ngunit si Zhao Fang ay nanatiling hindi nababagabag na parang hindi siya naapektuhan. Nagdikit ang ngipin ng matanda at naglabas ng mas maraming enerhiya. Transformation gitnang antas. Tuktok ng Divine Transformation. Kumpletuhin ang banal na pagbabago. Isang hakbang na lang mula sa Unperishable Realm. Kung ang Elder ay nakarating sa Unperishable Realm, siya ay ituring na isang regional expert na kahit ang Zhao Clan ay hindi maaaring tumingin ng mababa. Sa sandaling ito, ang pressure ng isang kompletong Divine Transformation expert ay lumabas mula sa katawan ng Elder. At kontrolado ng matanda ang enerhiyang ito ng mahusay. Wala siyang pinatay, tinakat lamang sila. Boom! Nagmamadaling umatras ang mga manunood. Ang isang kumpletong Divine Transformation expert ng Sword Dao ay napakalakas na maging ang kanilang mga kaluluwa ay nasasaktan. Ang kalapit na maliit na magnanakaw na pusa ay nanginginig, ganap na natama ng takot. Ngunit ang mas malapit kay Zhao Fang ay ganap na hindi naapektuhan. Ang batang ito ba ay may suot na pinakamataas na kalidad na defensive divine artifact. Nagmuni-muni ang nakaasol na nakasuot na elder, at inilabas niya ang kanyang spiritual sense upang masuri niya si Zhao Fang. Sa sandaling ito, nagsalita si Zhao Fang. Gusto mo akong takutin? Ang nakaasol na matanda na nakasuot ng asol na nakatitig sa gulat sa mga mata ni Zhao Fang. Ilang sandali pa, nanlamig ang kanyang katawan at nanginginig ang kanyang kaluluwa. Biglang naramdaman ng elder ang isang hindi maipaliwanag na tindig mula kay Zhao Fang. Tulad ng isang hari na tumitingin sa mundo, isang nilalang na hindi malalabanan. Nang tumingin siya sa mga mata ni Zhao Fang, naramdaman niyang blanko ang kanyang isip. Ngayong muli siyang tumingin, naramdaman ng matanda na nakatingala siya sa binata. Nang hindi namamalayan, nagsimulang bawiin ng matanda ang kanyang lakas. Natigilan ang karamihan. Tila natakot ang elder matapos tingnan ang mga mata ni Zhao Fang, at ang kanyang presyon ay ganap na nawala. Sa sandaling ito, kumislap ang mga mata ng matanda. Habang nakatingin siya sa batang ito, nakaramdam siya ng hindi maipaliwanag na pagkabalisa. Kalokohan. Hindi ako naniniwalang magsisimula ang Zhao Clan ng problema sa akin dahil sa isang pusa. Nagmura ang matanda. Gaano kaiyahiya ang matakot sa isang bata. Ngunit bago makapaghampas ang elder, nagsalita si Zhao Fang. Kung papatayin mo ang pasang ito, walang sino man sa South Cloud City ang tutulong sa iyo na pinuhin ang isang Soul Origin Purging Pill. Ito ay karaniwang isang bulong, ngunit ang isang tao sa malalim na paglilinang ng matanda ay maaaring marinig ito ng malakas at malinaw. Sumabog ang isip niya. Paano niya nalaman na naghahanap ako ng pill refiner? At paano niya nalaman na kailangan ko ng Soul Origin Purging Pill? Ang nakaasol na nakasuot na elder ay hindi nagpahayag ng kanyang gulat na mga tanong. Bukod pa rito, kung wala ang Soul Origin Purging Pill, ang iyong mga sugat ay hinding-hindi ganap na gagaling, at ang iyong cultivation ay titigil sa Unperishable Realm. Dagdag ni Zhao Fang bago pa man makapagsalita ang matanda. Sa pagkakataong ito, ang isipan ng matanda na nakasuot ng asol na damit ay nablangko dahil sa sobrang pagkagulat. Talagang napagtanto ng batang ito ang kanyang tunay na antas ng paglilinang. Oo, ang nakaasol na elder na ito ay nasa Unperishable Realm, ngunit isang mapanganib na labanan ang nagbunsod sa kanyang cultivation na mahulog sa Divine Transformation Realm. Gayunpaman, maaari pa rin niyang ilabas ang malakas na enerhiya ng kanyang orihinal na antas ng paglilinang. Bukod dito, upang maiwasan ang pagtugis ng kanyang mga kaaway, binago niya ang kanyang hitsura at itinago ang kanyang aura, kahit na tinatakan ang kanyang cultivation sa Star Origin Realm. Ito ang tanging dahilan kung bakit nagawang nakawin ng magnanakaw na pusa ang kanyang mga sangkap ng tableta. Nagbibiro lang ako kay Young Master. Hindi ko akalain na ang Young Master ay magtataglay ng gayong banal na tapang at malutas ng ganoon bago ang panganib.
Dapat ipahayag ng matandang ito ang kanyang taos-pusong paghanga. Nawala ang espada ng matanda, gayon din ang selyo sa maliit na pas ang magnanakaw. Nagulat ang mga tao. Walang sino man ang umasa sa biglaang pagliko na ito. Nakanganga ang bibig ng maliit na magnanakaw na pusa. Ang paglilinang ng elder na ito ay sadyang nakakatakot. Kahit na nakalabas na ito ay hindi pa rin ito naglakas loob na tumakbo. Swish! Agad itong lumapit kay Zhao Fang at nagsimulang kumilos na parang kanyang alaga. Sa likod ni na Zhao Fang, Zhao Yun, Zhao Hai, at ang iba pa ay matamlay ang panga at dilat ang mga mata. Bagamat hindi nila alam ang nangyari, itinuring nila ngayon si Zhao Fang ng may lubos na paghanga. Itong halos masugatan ang pusa ni Young Master. Pakiusap, hayaan mo akong magsisi sa pamamagitan ng pagpapakain sa iyo. Sumenyas ang nakaasol na matanda sa restaurant at nag-alok. King of Gods, Kabanata 1577. Personal na pinipino ang isang pil. Nagulat ang lahat ng manunood sa pagbabalikwas sa ugali ng matanda na nakasuot ng asher. Ang ilan sa kanila ay nagbigay pa ng mga mapanuksong ngiti. Sa huli, sumuko pa rin ang elder na ito. Ang matanda ay malinaw na may hinanakit at ganap na ayaw na umatras, ngunit ngayon, ang kanyang saloobin ay ganap na bumalik, at siya ay nakangiti sa mayabang na si Zhao Fang. Ang mga nasa mababang cultivation ay hindi makita ang katotohanan, ngunit dahil ang South Cloud City ay ang pinakamaunlad na lungsod sa lugar, maraming mga eksperto ang nagtipon dito. Marami sa kanila ang nakapansin na may ibinulong si Zhao Fang sa matanda bago ang biglaang pagbabago ng ugali nito. Pumasok ang party ni Zhao Fang sa restaurant at umupo sa mesa ng elder. Agad namang naghatid ang isang waiter ng ilang set ng chopsticks, cups, at bowls. Ang matandang ito ay umiinom ng toast kay Young Master. Itinaas ng matanda ang kanyang tasa at ininom iyon. Nang makitang nalutas na ang sitwasyon, nagsimulang maghiwa-hiwalay ang mga tao. Sa loob-loob, napabuntong hininga sila sa pagtataka sa katotohanang pinili ng isang dalubhasa na mas mataas kay Zhao Fang na yumuko ang tuhod at ngumiti. Pagkatapos uminom ng alak, malamig na tinitigan ng nakaasol na elder si Zhao Fang. Junior, paano mo nalaman kung sino ako? Ang matanda ay nagsalita ng mahina kaya ang kanyang mga salita ay halos hindi marinig. Siya ang numero 1 prodigy ng Asher City Sword Sect sa nakalipas na 1,000 taon, si Wu Qingfeng. Gayunpaman, ilang buwan na ang nakalipas, ang Asher City Sword Sect ay napalibutan at nilipol ng isang pangkat ng kaaway. Ang mga elder ng Sword Sect ay nag-alay ng kanilang buhay upang madala siya sa kaligtasan, ngunit si Wu Qingfeng ay tinugis pa rin ng mga puwersa ng pangkat ng kaaway na iyon, at nakarating lamang siya sa lugar na ito na may matinding pinsala. Ang kanyang matanda na anyo ay isang disguise lamang. Sa kanyang pananaw, tiyak na alam ni Zhao Fang ang kanyang tunay na pagkakakilanlan, na nagpapahintulot sa kanya na hulaan na siya ay nasugatan at nangangailangan ng gamot. Ano ang maaaring maging napakahirap tungkol sa isang maliit na bagay? Kumpiyansa na ngumiti si Zhao Fang habang humihigop ng kanyang alak. Wala siyang ideya kung sino ang matandang ito, ngunit malamang na hindi siya paniniwalaan ni Wu Qingfeng kung marami siyang sasabihin. Siyempre, kung talagang gusto niyang malaman kung sino ang matandang ito, talagang magiging simple lang. Ang malamig na mga mata ni Wu Qingfeng ay kumikinang sa panghahamak. Malinaw na naniniwala siya na masyadong mataas ang tingin ni Zhao Fang sa kanyang sarili. Miyaw miyaw. Ang munting pas ang magnanakaw ay agad na nagsimulang sumigaw at kumpas na parang papuri kay Zhao Fang. Sa kasalukuyan, sa pamamagitan lamang ng pagsunod kay Zhao Fang makakaligtas ito. Ang maliit na pas ang magnanakaw ay gumugol ng ilang oras sa South Cloud City, kaya alam nito ang kaunti tungkol sa katayuan ni Zhao Fang. Dahil gusto ni Zhao Fang na gawin itong kanyang alagang hayop, susundan ng maliit na pas ang magnanakaw si Zhao Fang. Marahil ay nakawin pa nito ang ilan sa mga kayamanan ng ari-arian ng Panginoon ng lungsod. Young Master, maaari kong ibigay sa iyo ang pusa, ngunit mangyaring tulungan mo ako sa aking problema. Huminto si Wu Qingfeng sa pag-aaksaya ng oras kay Zhao Fang at dumiretso sa punto. Gusto mo bang tulungan kita sa pamamagitan ng pagkuha ng bagay na ninakaw ng pusa mula sa iyo at paghahanap ng taong magpapadalisay ng Soul Origin Purging Pill para sa iyo? Direktang tanong ni Zhao Fang.
Kung tama ang kanyang hula, malamang na ninakaw ng magnanakaw na pusa ang mga sangkap para sa Soul Origin Purging Pill. Kung hindi, hindi sana nagmamadali ang matanda. Ang Soul Origin Purging Pill. Parehong nagulat sina Zhao at Zhao Yun. Hindi ba ito ay isang maalamat na grade 6 high class na gamot? Kahit ang ari-arian ng Panginoon ng lungsod ay hindi nagkaroon ng maraming gamot sa antas na ito. Sa sandaling ito, sa wakas ay napagtanto nila na ang Wu Qingfeng na ito ay higit na kakilakilabot kaysa sa inaakala nila. Sa Alakshana World, ang mga gamot ay nahahati sa mga grado na tumutugma sa mga antas ng paglilinang. Ang grade 6 ay katumbas ng Unperishable Realm. Mas lalo silang nakaramdam ng paghanga kay Zhao Feng ngayon. Talagang nagawa niyang patahimikin ang isang tulad ni Wu Qingfeng at batiin siya ng nakangiti. Gayunpaman, ang Soul Origin Purging Pill ay isang grade 6 high class na gamot. Mayroong ilang mga pill refiners sa South Cloud City na may kakayahang gawin ito, at ang kalidad at pagkakataon ng tagumpay ay hindi masyadong mataas. Bahagyang umiling si Zhao Feng. Nanlalabo ang mga mata ni Wu Qingfeng. Natural na naiintindihan niya, ngunit kailangan niyang tumaya. Kung hindi, ang kanyang katawan at kaluluwa ay mananatiling sugatan, at ang kanyang landas sa kalsada ng martial arts ay malamang na dito magtatapos. Ang kaisipang ito ay nagdulot ng galit at layuning pumatay sa puso ni Wu Qingfeng. Nais niyang maghayganti, hindi mamuhay sa takot, patuloy na tumatakas mula sa mga humahabol sa kanya. Ngunit may paraan ako para makuha ka ng mataas na kalidad na Soul Origin Purging Pill. Biglang sabi ni Zhao Feng. Kaagad na itinaas ni Wu Qingfeng ang kanyang ulo, ang kanyang mga mata ay nalinis ng pagkabigo, pagpatay ng layunin, at galit. Ang Soul Origin Purging Pills na may ordinaryong kalidad ay hindi lubos na makapagpapagaling sa kanyang mga pinsala, ngunit ang mga dekalidad na tableta ay nagkaroon ng pagkakataon. Kung may kailangan si Young Master, mangyaring magsalita. Bumalik sa normal ang mukha ni Wu Qingfeng, at matalim niyang tinitigan si Zhao Feng. Napagtanto niya na ang batang ito ay hindi pangkaraniwan. Bibigyan kita ng isang pagkakataon. Maging lingkod ko. Mataray na sagot ni Zhao Feng. Ang mga mata ni na Zhao Yun at Zhao Hai ay nagmulat, ang kanilang mga puso ay lumulukso sa kanilang mga lalamunan. Talagang hiniling ni Zhao Feng ang walang katulad na ekspertong ito. Kahit na si Zhao Feng ay anak ng Panginoon ng lungsod, hindi siya maaaring magkaroon ng lingkod ng Divine Transformation Realm, lalo pa ang Unperishable Realm. Pinaglalaroan mo ba ako? Galit na galit si Wu Qingfeng, ang kanyang boses ay naging malamig at nakamamatay. Gusto ng isang bata lang na maging lingkod niya ang isang eksperto sa Unperishable Realm. Anong biro? Malamig niyang tinitigan si Zhao Feng. Kung tatanggi ang batang ito na maging mataktika, papatayin na lang niya ito, kunin ang kanyang mga sangkap ng gamot, at tatakas. Naramdaman ni na Zhao Yun at Zhao Hai ang layunin ng pagpatay ni Wu Qingfeng at nagsimulang manginig sa takot. Ang maliit na pas ang magnanakaw ay natakot din kaya nagtago ito sa likod ni Zhao Feng. Para sa ilang kadahilanan, naramdaman kong napakaligtas ng ganito. Kakausapin kong mag-isa itong matandang ito. Hintayin mo ako dito. Tumingin si Zhao Feng sa mga kabataan ng Zhao clan sa kanyang tabi. Brother Feng, ikaw. Nanginginig ang boses ni Zhao Yun, ngunit bago pa siya makatapos, natahimik siya ni Wu Qingfeng. Sumunod ka sa akin. Tutulungan kita sa tableta, at pagkatapos ay maaari mong isaalang-alang ang aking panukala. Kalmadong tumingin si Zhao Feng kay Wu Qingfeng. Sige. Si Wu Qingfeng ay nanatiling kainahinala, ngunit hindi rin siya nag-aalala na si Zhao Feng ay maglalaro ng ilang uri ng panlilinlang. Kasama si Zhao Feng sa tabi niya, kahit na dumating ang City Lord ng South Cloud City, hindi siya maglalakas loob na gumawa ng anumang bagay na walang ingat. Bago siya umalis, binuhat ni Zhao Feng ang maliit na pas ang magnanakaw, na naglalarong patay, at pagkatapos ay nagpatuloy siya sa paglabas ng lungsod. Nagdilim ang mukha ni Wu Qingfeng. Nag-iisa ang batang ito palabas ng lungsod. Hindi ba siya natatakot na patayin siya at ang pusa, kunin ang mga sangkap, at tumakas? Siyempre, ang mapagmataas na kahilingan ni Zhao Feng mula noon ay hindi sapat para gawin ni Wu Qingfeng ang isang bagay na ganoon.
Kung tutuusin, may pagkakataon na talagang makukuha siya ni Zhao Feng ng dekalidad na Soul Origin Purging Pill. Hindi nagtagal ay dumating ang dalawang lalaki at ang pusa sa isang maliit na ilog sa hilagang bahagi ng lungsod. Malago ang mga puno rito at kakaunti ang mga tao, kaya medyo liblib itong lugar. Sabi mo bibigyan mo ako ng tableta, kaya bakit tayo nandito? Kainahinalang tanong ni Wu Qingfeng. Para pinuhin ang pill. Agad na sagot ni Zhao Feng, at naglabas ng hugis dragon na violet na kaldero na natatakpan ng masalimuot na disenyo mula sa kanyang interspatial na dimensyon. Magpipino ka ng Soul Origin Purging Pill para sa akin. Pagkatapos ng ilang sandali ng nakatulala na katahimikan, napagtanto ni Wu Qingfeng kung ano ang nangyayari at namutla. Ang anak ng Panginoon ng lungsod ay hindi ang karaniwang mayabang na bata. Napakayabang niya na ang kapangahasan niya ay magiging sanhi ng pamumula ng langit. Ang isang Soul Origin Purging Pill ay isang grade 6 high class na gamot. Ang isang ordinaryong grade 6 pill refiner ay walang kahit 10% pagkakataon na matagumpay na magpino ng isa, at ang pinaka-talented sa mga pill refiner na ito ay hindi bababa sa 500 taong gulang, ngunit ang karamihan ay ilang libo, kahit 10,000 taong gulang. Ngunit sinasabi ng binatilyong ito na magpipino siya ng isang grade 6 na tableta. Nanlamig ang mukha ni Wu Qingfeng. Kung ito talaga ang sinadya ni Zhao Feng, baka patayin na lang niya ang manloloko na batang ito at pusa. Nanginginig ang munting pas ang magnanakaw. Ang batang ito ay malinaw na nagpapakamatay, at malamang na sumama ito sa kanya. Munting pas ang magnanakaw. Mahigpit na iniabot ni Zhao Feng ang isang daliri at tinusok ito sa gitna ng noo ng pusa. Natagpuan ng pusa na hindi kapani-pani walang pamilyar ang porma ng address na ito, at ang daliri ni Zhao Feng ay gumalaw ng may mapanlinlang na bilis. Bago pa man ito subukang gumalaw, ang daliri ni Zhao Feng ay tumama. Isang malapit na hindi mahahalata na kulay panaginip na punto ng liwanag ang pumapasok sa kaluluwa ng maliit na magnanakaw na pusa at sa kaibuturan ng mga alaala nito. Ilang sandali pa, ang maliit na pas ang magnanakaw ay natigilan at nagsimulang manginig. Tumitig si Wu Qingfeng. Ano ang dahilan kung bakit biglang napunta sa ganito ang pusa? Habang tinatitigan niya, mas napagtanto ni Wu Qingfeng na ang pasang ito ay sumailalim sa isang malaking pagbabago, ngunit hindi niya masabi ng eksakto kung ano iyon. Biglang lumitaw ang isang tusong liwanag sa mata ng maliit na pasang magnanakaw. Meow meow. Ang munting pasang magnanakaw ay tumalon sa balikat ni Zhao Feng at sinimulang suyuan siya. Bilisan mo at kunin ang mga sangkap ng tableta. Bahagyang ngumiti si Zhao Feng. Matapos kunin ang mga sangkap mula sa bibig nito, ang maliit na pasang magnanakaw ay tumitig kay Wu Qingfeng at ngumiti. Malungkot ang mukha ni Wu Qingfeng. Sa pagkakataong ito, wala na siyang nakikitang takot sa mga mata ng pusa, isang hindi maipaliwanag na pangungutya. Ang pusa na maaari niyang papatayin kanina ay parang may kakayahang gumapang sa kanyang ulo. Ano ang ginawa ng bata ngayon? Ngumuso si Wu Qingfeng habang nakatingin kay Zhao Feng. Ngayon lang, itinusok ni Zhao Feng ang isang daliri sa noo ng pusa, ngunit ito ay nagdulot ng hindi nakikitang pagbabago sa pusa. Nang lumingon si Wu Qingfeng, nakita niyang sinimulan na ni Zhao Feng na pinuhin ang tableta. Ang aking Soul Origin Purging Pill. Tumawag si Wu Qingfeng. Napagpasyahan na niya na kung talagang aayusin ni Zhao Feng ang tableta, papatayin niya ito, ngunit ang pagbabago sa maliit na pas ang magnanakaw ay naging dahilan upang makalimutan niya ang mga galaw ni Zhao Feng sa loob ng ilang sandali, na nagpapahintulot kay Zhao Feng na simulan ang proseso. Ano ang maaaring malaman ng isang teenager tungkol sa pagpino ng tableta? Kahit na ang mga pill refining masters ng South Cloud City ay hindi magagarantiya ng isang mataas na pagkakataon ng tagumpay, ngunit hindi bababa sa mayroong isang manipis na sliver ng pag-asa doon. Kung pinino ng batang ito ang tableta para sa kanya, wala talagang pag-asa. Ngunit si Wu Qingfeng ay biglang naakit sa paraan ng pagpino ng tableta ni Zhao Feng. Maayos niyang hinahawakan ang mga sangkap, kahit dalawang bagay ang ginagawa ng sabay-sabay, pudgeling at pagpino ng sabay. Sa isang sulyap, para siyang grandmaster. Kahit na hindi niya naiintindihan ang pill refining, nabighani si Wu Qingfeng.
Ang batang ito kaya ay isang master sa pagpipino ng tableta. Si Wu Qingfeng ay hindi sigurado. Ang batang ito ay nagbigay sa kanya ng napakaraming mga sorpresa, higit pa sa karaniwan niyang nakakaharap sa isang taon. Sa sandaling ito, nagsimulang lumabas ang madilim na asol na usok mula sa violet na kaldero. Sa pamamagitan lamang ng paghinga nito, naramdaman ni Wu Qingfeng ang kanyang katawan na nanginginig sa kaganhawahan, isang malamig at malinis na sensasyon sa kanyang kaluluwa. Kaya niya talaga. Paulit-ulit na nagbago ang mukha ni Wu Qingfeng, at umaasa siyang tumitig kay Zhao Fang. Iniisip niya na may kakaiba sa batang ito. Maaari pa nga siyang maging reinkarnasyon ng isang dalubhasa sa 9 ranks of Chaos Heaven, o marahil ay may nagmamay-ari ng ilang master. Matapos muling magkatawang tao sa mundong ito, nagsaliksik si Zhao Fang tungkol sa pagpipino ng mga tableta, kahit na sinubukan niya ang kanyang mga kamay sa pagpino ng mga table tasks. Gayunpaman, ang pinakamataas na pil na na-refine niya ay grade 5. Hindi pa siya nakapagpino ng isang grade 6, ngunit iyon ay higit pa dahil ang antas ng mga sangkap ay masyadong mataas para madaling makuha. Ngayong si Wu Qingfeng ay naghatid ng isang set ng mga sangkap sa kanyang pintuan, si Zhao Fang ay sabik na subukan ang kanyang kamay. Buzz! Ang asol na liwanag ay sumabog mula sa violet na kaldero, at ang nakakapreskong halimuyak na umuusbong mula dito ay naging sanhi ng panginginig at paglaki ng mga kalapit na halaman. Si Wu Qingfeng ay lalong nasa sabik. Naramdaman niya na malapit ng mabuo ang tableta sa loob ng kaldero. Ngunit sa sandaling ito, boom! Bang! Isang tunog ng pagsabog ang nagmula sa kaldero. Ang takip ay ipinadala na lumipad sa gilid, at ang itim na usok ay nagsimulang tumaas. Ang pinaso na mga labi ng tableta ay nagpakita ng kanilang sarili sa mga mata ni Wu Qingfeng. Nabigo. Umiling si Zhao Fang. Hindi pa niya napino ang mga gamot sa grade 6 noon. Ang pagkabigo sa kanyang unang pagkakataon ay medyo normal. Ngunit sa likod niya, ang mukha ni Wu Qingfeng ay naging malamig at masama. Siguradong pinaglalaroan siya ng batang ito. Ang mga makinis at sinasanay na paggalaw ay pawang isang gawa. Kung iisipin na naniwala siya na ang batang ito ay isang master, ang reincarnation ng isang eksperto. Anong biro? Isang nakakatakot na enerhiya ng sword daw ang nagsimulang lumabas mula sa katawan ni Wu Qingfeng, na umaagos patungo kay Zhao Fang. Sandali. Hindi pa ito nabigo. Agad na sumigaw si Zhao Fang. Dali-dali niyang kinuha ang takip at ibinalik sa kaldero. Hindi makita ni Wu Qingfeng ang kakaibang enerhiya na pumipintig sa loob ng kaluluwa ni Zhao Fang. Kalokohan. Kukunin ko ang buhay mo ngayon, brat. Nagmura si Wu Qingfeng. Siya ay nagdusa ng napakalaking kawalan dahil sa batang ito. Ang tableta ay umitim at pumutok, at sinusubukan pa rin ng batang ito na lokohin siya. Hindi siya maniniwala sa mga salita ni Zhao Fang. Tagumpay. Agad na inalis ni Zhao Fang ang takip. Isang madilim na asol na liwanag ang sumabog mula sa loob, na nagdala ng mahina at nakakapreskong malamig na enerhiya. Natigilan si Wu Qingfeng, nanlaki ang kanyang mga mata. Tinitigan niya ang tatlong dark blue na table tas sa kaldero, puno ng kaguluhan ang kanyang isip. King of Gods, Kabanata 1578. Isang magandang babae para sa isang master. Habang nakatitig si Wu Qingfeng sa tatlong dark blue na table tas na naglalabas ng malamig na liwanag at nakakagamot na pabango, natitiyak niyang ito ay mga grade 6 na table tas. Ngunit hindi ito ang ikinagulat niya. Ang tableta ay malinaw na sumabog sa isang tumpok ng mga itim na shards. Siguradong bigo ito, ngunit nang isara ni Zhao Fang ang takip at tanggalin itong muli, tatlong kompletong Soul Origin Purging Pills ang mahimalang lumitaw. Paano ito naging posible? Ang pangunawa ni Wu Qingfeng sa mundo ay ganap na nabaligtad. Nakita niyang imposibleng maunawaan kung ano ang nangyayari. May nakita ba siyang ilusyon? Talagang hindi niya nakuha. At kahit na isasantabi niya ang bagay na iyon, hindi posibleng napino ni Zhao Fang ang isang grade 6 na high-class na gamot. Matapos pagsamasamahin ang lahat ng iba't ibang mga bagay na nangyari, sa wakas ay naunawaan ni Wu Qingfeng na ang batang ito ay hindi katulad ng kanyang inaakala. Young Master, anong nangyari ngayon? Maingat na tanong ni Wu Qingfeng. Ubo. Ang pinaso na tableta na nakita mo noon ay isang ilusyon lamang.
Gusto ko lang makita ang iyong karakter, ngunit, sayang. Tuyong umubo si Zhao Fang, at pagkatapos ay nagsalita siya tungkol sa pagkatao at katwiran na parang matanda na siya bago natapos na may bigong buntong hininga. Sa katotohanan, ang pagpino ay talagang nabigo, ngunit hindi na kailangang pag-usapan iyon. Kung hindi, mabubunyag ang sikreto ng kanyang dream origin. Isang ilusyon. Nayanig ang isip ni Wu Qingfeng. Nagkaroon ng ganitong posibilidad. Kung hindi, paano magiging matagumpay na produkto ang nakaitim na tableta? Bukod dito, dahil nagawa ni Zhao Fang na pinuhin ang isang grade 6 na mataas na klaseng gamot, kailangan niyang magkaroon ng hindi maisip na pangunawa sa PhilDao. Marahil ay lumikha siya ng isang halimuyak na maaaring lumikha ng mga ilusyon habang pinipino ang tableta. Paano pa kaya niya nagawa ang ilusyon? Pero sigurado si Wu Qingfeng sa isang bagay. Ang batang ito ay sadyang hindi maarap. At ang pasang iyon, pagkatapos makaharap si Zhao Fang, ay naging misteryoso at hindi maipaliwanag. Sa sandaling ito, nakita ni Wu Qingfeng ang dismayadong hitsura ni Zhao Fang. Malinaw na ang intensyon ng pagpatay na inihayag niya nang makita ang kabiguan ay naging dahilan ng pagkadismaya ni Zhao Fang sa kanyang pagkatao. Young Master. Senior, nawala ang isang ito sa kanyang sarili sa isang sandali ng salpok. Patawarin mo ako. Agad na umimik si Wu Qingfeng. Napakasigurado niya na si Zhao Fang ay ang reincarnation ng isang dalubhasa o may nagmamay-ari ng isa kaya binago pa niya ang kanyang anyo ng address. Bukod dito, ang batang ito ay may kakayahang magpino ng Soul Origin Purging Pill, na ginagawa siyang grade 6 pill refiner sa pinakamababa. Natural na medyo nahihiya siya at parang kailangan niyang ipaliwanag ang sarili niya. Nakikita mo kung gaano kasinsero, maaari mo na ngayong isaalang-alang ang aking alok mula noon. Inilagay ni Zhao Fang ang kanyang mga kamay sa likod ng kanyang likod at inilagay sa isang walang pakialam na mukha. Nagsimula siyang magpakita ng malalim na kilos. Hindi na niya kailangang magkunwari ng anuman. Sa kanyang huling buhay, si Zhao Fang ay isang creator-level expert, kaya taglay na niya ang kilos at tindig ng isang eksperto. Ang maliit na pas ang magnanakaw ay tumayo sa kanyang balikat at sinubukang magmukhang napakatalino. Malinaw na itinuring nito ang sarili bilang hindi kapanipaniwalang espesyal. Hindi nagalit si Wu Qingfeng. Sa halip, sinimulan niyang maingat na isaalang-alang ang alok. Natitiyak na niya ngayon na ang batang ito ay may hindi maarap na kalaliman sa kanya, at hindi siya mahuhusgahan sa kung ano ang nakikita sa ibabaw. Higit pa rito, kahit na alam ni Zhao Fang kung ano ang kanyang cultivation level sa kanyang peak, sinabi pa rin niya ang parehong bagay. Malinaw na ang batang ito ay may malaking kumpiyansa. Kung susundin ko siya, siguradong makakapaghiganti ako at may tatayo kung muli ang Azure City Sword Sect. Sabi ni Wu Qingfeng sa sarili. Ngunit siya ay isang kababalaghan ng Unperishable Realm. Talagang hindi magandang tingnan ang maging lingkod ng isang 13 taong gulang na batang lalaki. Sa pamamagitan lamang ng pagdurusa ng kahihiyan at pagdadala ng mabibigat na pasanin ang isang tao ay makakapagpatuloy sa paggawa ng mga dakilang bagay. Inalok ko lang na gawin kitang lingkod dahil nakita kong hindi naman masama ang talent mo. At kung gagawa ka ng mabuti sa hinaharap, hindi kita pakikitunguhan ng masama. Dagdag ni Zhao Fang. Mukhang handa na siyang umalis, tila walang gaanong pakialam kay Wu Qingfeng. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang taong nabuhay ng ilang daang taon. Nagawa ni Zhao Fang ang isang napakakumbinsi na kilos. Senior, mangyaring maghintay. Ang katawan ni Wu Qingfeng ay nanginginig ng ilang sandali, pagkatapos ay iniabot niya ang isang kamay at tinawag si Zhao Fang. Sa huli, pinili ni Wu Qingfeng. Kailangan niyang ipaghiganti ang kanyang sarili at muling itayo ang kanyang sekta, kailangan niyang mamuhay sa bukas. Upang mangyari ito, kailangan niyang gumawa ng ilang mga sakripisyo. Si Zhao Fang ay malinaw na isang hindi maarok na figure, at isa ring pagkakataon. Isang kontrata sa loob ng 100 taon. Pagkatapos ng 100 taon, malaya kang pumunta kung saan mo gusto. Inihagis ni Zhao Fang ang isang contract scroll. Si Wu Qingfeng ay tunay na nagtataglay ng isang disenteng antas ng talento. Sa kasalukuyang yugtong ito, matutulungan niya si Zhao Fang na pangasiwaan ang ilang bagay. Kaya,
hiniling lamang ni Zhao Feng ang kanyang mga serbisyo sa loob ng 100 taon. 100 taon. Agad na pinirmahan ni Wu Qingfeng ang kontrata. Para sa mga martial artist, ang 100 taon ay hindi masyadong mahaba o masyadong maikli. Tara na. Ngumiti si Zhao Feng at bumalik kasama si Wu Qingfeng sa South Cloud City. Miyaw miyaw. Lumingon ang munting pas ang magnanakaw at sumenyas. Malamang na sinasabi nito na ayos lang kung ito ay tatawagan bilang Master Cat. Hindi mo na kailangang magkaila sa hinaharap. Walang maglalakas loob na hawakan ang isa sa aking mga tao. Nakita ni Zhao Feng na pinapanatili pa rin ni Wu Qingfeng ang pagbabalat kayo ng kanyang matandang lalaki at agad na nagutos. Nang inig si Wu Qingfeng. Ang mga salitang ito ay talagang masyadong dominante at tiwala. Sigurado na ngayon si Wu Qingfeng na tama ang kanyang desisyon. Walang gustong mamuhay ng pekeng mukha. Ang balat sa mukha ni Wu Qingfeng ay nagsimulang pumiglas at malaglag, at pagkaraan ng ilang sandali, isang kabataang may matalas na kilay at matangkad na mga mata, na nagpapakita ng nakakatakot na aura, ay nahayag. Ngunit mayroon pa ring mahinang kalungkutan na bumabalot sa kanya, isang aura na nagpakunwaring matandang lalaki na hindi nababagay sa tila. Si Zhao Yun, Zhao Hai, at ang iba pa ay naghihintay pa rin kay Zhao Feng sa restaurant. Brother Feng, saan nagpunta ang masamang matandang iyon? May ginawa ba siya sayo? Kung maglakas loob siyang hawakan si Brother Feng, hinding-hindi siya pababayaan ng Zhao Clan. Ang mga kabataan ng Zhao Clan ay agad na nagsimulang purihin si Zhao Feng. Ito siya. Nakadisguise lang siya kanina. Sumulyap si Zhao Feng kay Wu Qingfeng sa likod niya at walang pakialam na sinabi. Ang mga kabataan ay agad na hindi nakaimik, natulala na nakatingin kay Wu Qingfeng. Biglang naging matalas ang mga mata ni Wu Qingfeng. Tila nakikita niya ang puso ng lahat ng mga kabataang ito, at dahil sa matinding titig niya, nahihirapan silang huminga. Siyempre, natural na hindi sasaktan ni Wu Qingfeng ang mga kamag-anak ni Zhao Feng, at hindi rin niya aabalahin ang kanyang sarili sa ilang mga bata. Young Master, aalis na ang isang ito. Sa kalagitnaan, si Wu Qingfeng, sinunod ang mga tagubilin ni Zhao Feng, ay nagpaalam. Upang hindi makuha ang hinala ng kanyang ama at ina, hindi binalak ni Zhao Feng na pasukin si Wu Qingfeng sa ari-arian ng Panginoon ng lungsod. Ipapanirahan niya ito sa paligid upang makapunta kaagad si Zhao Feng kung dumalaw ang mga kaaway ni Wu Qingfeng. Nagrente si Wu Qingfeng ng cultivation chamber malapit sa estate ng City Lord. Nang nasa loob na siya, inilabas niya ang 3 dark blue na table tass sa tuwa. Gulp. Pagkatapos uminom ng mga table tass, sinimulan ni Wu Qingfeng na linangin at gamutin ang kanyang mga sugat. Agad niyang naramdaman ang isang napakanakapapawing pagod na likido na dumadaloy sa kanyang katawan, tumagos sa kanyang mga buto, organo, at kaluluwa, himalang gumaling ang kanyang mga sugat. Ang kalidad ng tabletang ito ay perpekto. Nayanig ang isip ni Wu Qingfeng. Bilang kababalaghan ng isang sekta, nakakonsumo siya ng maraming uri ng mga gamot. Ang mga gamot ay hinati sa antas ng epekto pati na rin sa grado. Mula sa pinakamababa hanggang sa pinakamalaking epekto, ang mga gamot ay nahahati sa mga may depekto, mababang kalidad, pinakamahusay na kalidad, tuktok, at perpekto. Ang mga depektong gamot ay maaari lamang magpakita ng 10 hanggang 30% ng nakapagpapagaling na epekto habang ang mga perpektong gamot ay maaaring magpakita ng 100% ng nakapagpapagaling na epekto. Isang Grandmaster. Talagang Grandmaster ng Pildaw. Masayang sigaw ni Wu Qingfeng. Sa sandaling bumalik ang partido sa ari-arian ng Panginoon ng lungsod, naghiwa-hiwalay sila upang gawin ang kanilang sariling mga bagay. Samantala, pumunta si Zhao Feng para maghanda ng ilang bagay. Ang maliit na pas ang magnanakaw ay gumugol araw-araw sa paglibot sa ari-arian ng Panginoon ng lungsod, tiyak na nagnanakaw ng ilang bagay sa daan. Ngayong nagising na nito ang lahat ng alaala nito, ang antas ng pagnanakaw ng pusa ay napakataas na malamang na ang mga eksperto lamang sa imperishable realm ang makakapansin ng anuman. Bukod dito, ang maliit na pas ang magnanakaw ay naglagay ng isang kaibig-ibig na mukha, na nanalo sa pabor ng maraming tao sa ari-arian ng Panginoon ng lungsod. Pinayagan nito itong gawin ang mga pagnanakaw nito ng mas madali.
Isang araw, bumisita ang ama at ina ni Zhao Feng. Ama, ina, sa anong dahilan kayo bumisita? Binuksan ni Zhao Feng ang gate para batiin sila, may ngiti sa kanyang mukha. Pero bukod sa mga magulang niya, may isang taong hindi niya nakilala. Ito ay isang babae na may maganda at matikas na anyo. Siya ay tila napakahusay na nakamit at sinisiyasat si Zhao Feng. Fenger, kumusta ang iyong kultibasyon kamakailan? Nag-aalalang tanong ni Zhao Tianlong. Bilang patriarch ng clan, natural na nag-aalala siya tungkol sa cultivation ni Zhao Feng. Pagkatapos ng lahat, mamanahin ni Zhao Feng ang kanyang posisyon balang araw. Bagamat mahusay ang score ni Zhao Feng sa taunang eksaminasyon, hindi ganoon kataas ang kanyang cultivation level. Naabot na ng iyong anak ang rurok ng Blue Chi Realm. Diretsyong sagot ni Zhao Feng. Walang sinabi si Zhao Tianlong. Ang isang 14 na taong gulang sa tuktok ng Blue Chi Realm ay itinuturing na karaniwan sa mga inapo ng angkan, at ito ay medyo kulang para sa mga bata ng pangunahing sangay. Fenger, ito ay isang bagong guro na hinanap ng iyong ama para sa iyo. Sa hinaharap, magsasanay ka sa kanya ng paglilinang. Napatingin si Zhao Tianlong sa babaeng katabi niya at ipinakilala ito. Alam ng mga magulang ni Zhao Feng na hindi gusto ni Zhao Feng ang paghihigpit at bihirang pumunta sa training ground para makipag-spar sa kanyang mga kapantay. Gayunpaman, napansin din nila ang mga grado at pag-uugali ni Zhao Feng, kaya naramdaman nilang maaaring itinatago ng kanilang anak ang kanyang lakas. Ang bagong gurong ito ay sinadya upang turuan si Zhao Feng at tukuyin din ang kanyang tunay na lakas. Fenger, huwag mong maliitin si Tinggayo. 27 na siya, pero isa na siyang pick na Divine Transformation martial artist. Magiliw na ngumiti ang ina ni Zhao Feng. Maya-maya umalis na silang dalawa. Bilang patriarch ng angkan, si Zhao Tianlong ay abala. Bukod dito, magaan ang pakiramdam niya ngayong ipinagkatiwala niya ang kanyang anak kay Song Tinggayo. Si Song Tinggayo ay ang kagilahil-alas ng Song Clan, isang angkan na nakabase sa South Cloud City, at ang kanyang talento at cultivation ay higit na nalampasan ang mga lalaki ng Song Clan, na nagpapahintulot sa kanya na maging numero 1 sa kanyang henerasyon. Tinatawag kang Zhao Feng, tama ba? Sa hinaharap, ako ang iyong magiging master. Ang pangalan ko ay Song Tinggayo. Ngumiti si Song Tinggayo. Sandali lang. Sinabi sa iyo ni na ama at ina na turuan mo ako, ngunit hindi lamang sino man ang maaaring maging master ko. Tingnan ko muna kung may kakayahan ka. Tumawa si Zhao Feng at agad na sumagot. Gusto talaga ng babaeng ito na maging master ng isang creator level expert. Medyo sobra lang iyon. Medyo nagulat si Song Tinggayo, ngunit pagkatapos ay ngumiti siya at lumabas upang itabi ang komento. Sa kanyang pananaw, ito ay pagmamalaki lamang ng isang young master at isang napaka-normal na relasyon. Si Song Tinggayo ay makakakuha ng kanyang paghanga sa pamamagitan ng kanyang husay. Okay kung ganoon. Paano mo gustong patunayan ko na kaya kong maging master mo? Ngumiti si Song Tinggayo. Hindi siya magagalit at maaabala sa isang makulit na bata. Ang isang master ay likas na dapat magkaroon ng pambihirang pananaw. Kailangan nilang matukoy ang mga pagkakamali ng isang disipulo sa cultivation at mga pagkukulang sa martial arts. Tumuwid si Zhao Feng at sinabi. Tama. Tumanggo si Song Tinggayo. Ito talaga ang kailangan ng isang mahusay na master. Gayunpaman, siya ay isang pinakamataas na eksperto sa Divine Transformation. Kahit na medyo kulang ang kanyang insight, sapat pa rin siya para turuan si Zhao Feng. Master, hayaan mo akong magtanong, sa tingin mo gaano katagal ko kakailanganing pumasok sa Violet Chi Realm? Binuka ni Zhao Feng ang kanyang mga braso at pinayagan si Song Tinggayo na maingat na suriin siya. Na-convert mo lang ang 10% ng iyong Blue Spirit Energy sa Violet Spirit Energy. Kung mag-isa kang magtanim at hindi umiinom ng anumang gamot, kakailanganin mo ng hindi bababa sa 10 araw. Pagtatapos ni Song Tinggayo pagkatapos ng mahabang panahon ng pagmamasid. Sa totoo lang, naniniwala siya na kakailanganin ni Zhao Feng ng 1 buwan. Ang kanyang kasalukuyang pagtatansya ay batay sa pagkakaroon ni Zhao Feng ng mataas na antas ng talento. Bukod dito, sigurado siya na hindi itinatago ni Zhao Feng ang kanyang cultivation. Sige. Sisimulan ko ang paglinang upang makita kung tumpak ang pananaw ng master.
Si Zhao Feng ay tumalikod at umalis, tila pupunta at magtanim. Napangiti si Song Tinggayo. Hindi posibleng makapasok si Zhao Feng sa Violet Chi Realm sa loob ng 10 araw. Gayunpaman, si Zhao Feng ay tumawid lamang sa threshold nang magsimulang magpulso ng enerhiya ang kanyang katawan, at isang violet na aura ang nagsimulang lumabas sa kanyang katawan.